Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon ay linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Eugene Castilla Jr. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sunayin niyo lahat. At sumayon din. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananalig ng iyong Ama, ng iyong Anak sa kamatayan. Ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang puso ng kerigma ng mga unang Kristiyano. Ito ay ang pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos sa pagtatagumpay ni Jesus laban sa kamatayan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at Jerusalem. Gayunman, siya'y pinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon, pangunay pinili ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niya, kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Inatasan niya kami mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhat ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalat tayo't magdiwang. Araw ngayon na may kapal, magalang tayo at magdiwang. O pasalamatan ng Diyos ng Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay nagpakatatag at mananatili, at taga-Israel bayaang sabihin na nilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon na may kapal, magalang tayo at magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabi, hindi ako papanaw. Mabubuhay ako upang salaysay ang gawa ng Diyos ng Panginoon ko. Araw ngayon na may kapal, magalang tayo at magdiwang. Ang batong takmil ng nagtatayo ng irahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang pagpamalas ay Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon na may kapal, magalang tayo at magdiwang. Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, tayong mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay na bilang mga bagong nilalang na tapat sa kanilang pananalig sa Diyos. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng kaunting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura. At ganyan nga kayo. Sapagkat may handog na ang ating korderong pampaswa, si Kristo. Kaya ipagdiwang natin ang Paswa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay ng lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa hisab ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat bilang paglalang sa mabuting balita.
sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong palakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan, kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kautusan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na pa. Pinangabot po mga kapatid, ang ating pagdiriwang ay ang kapaskuhan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Pinatawag din pala siya Pasko ng pagkabuhay. Pamilyar tayo sa Pasko, pero ang tawag natin doon, Christmas, yung pagsilang ni Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Ngayon naman ang Pasko ng pagkabuhay, si Jesus na namatay at inilibing, muling nabuhay at siya'y aakyat sa langit. So, si Jesus sa Pasko ng pagsilang ay nakisama sa tao dahil Diyos, nagkatawang tao. Ibig sabihin, dinanas niya yung hirap na dinanas ng tao. Kaya nga, pinasakitan siya, namatay siya. Yun ang cycle ng tao, mabubuhay, mamamatay. Ibig sabihin, niyakap niya ang kahinaan at karupungan ng tao. Ngayon naman, ang epekto nitong muling pagkabuhay, Pasko ng muling pagkabuhay, siya ay mabubuhay, mamamatay, mabubuhay, at ibig sabihin tayo rin, kapag namatay ay muling mabubuhay. Ibig sabihin doon, magkakaroon tayo ng eternal life, buhay na walang hanggan. At yun ang nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. So lahat tayo, yun ang epekto, universal, lahat ng mamamatay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero paano mangyayari yun? Mamaya magkakaroon tayo ng pagsariwa ng ating pagbibinyag, ng ating mga sinumpaan sa binyag. Anong sabi sa turo natin? Ang epekto ng binyag, kapag bininyagan tayo, kabilang na tayo sa pamilya, isang pamilya na tayo, lahat ng binyanyagan, sa ngalan ni Kristo. At ang biyaya na ating tatanggapin, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at tagapagmana ng kaharian ng langit. So, kaya meron tayong pagbibinyag. Ngayon, ito pong muling pagkabuhay ay sumasalarawan sa bagong nilalang o bagong nilikha. Bagong likha. Para tayong hindi pa kaaya-aya. At sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay naging kaaya-aya o kaakit-akit. Bakit? Ito ay dahil sa ating mga matcha na tinatawag, impurities. Impurities. Kaya nga yung muling pagkabuhay, ibig sabihin no, yung kamatayan o yung kasalanan ay dinaing ng ating Panginoon. Ang kadiliman ay dinaing ng Panginoon. Ibig sabihin, tumawid tayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa kasalanan,
patungo sa buhay na banal. Yan, tumatawid tayo doon sa yugto na yon. Mula sa pagkaalipin tungo sa tunay na buhay na malaya. Malaya sa kasalanan. Mula sa kasinungalingan patungo sa katotohanan. Katotohanan na si Kristo ang ating Panginoon at ang Diyos ay buhay. Tumatawid tayo mula sa puot o galit, anger, tungo sa pag-ibig, pagmamahalan at pag-unawaan. Yan ang mensahe ng ating muling pagkabuhay. Kaya pag nagbati kayo ng Happy Easter, ibig sabihin niya, binabati niyo siya ng kapayapaan. Binabati niyo siya ng pagpapatawad sa ngalan ng Panginoon. Ibig sabihin niya, bumabati ka ng katotohanan ay sumaiyo. Yan ang Easter na ating pinagdiriwang. Kaya sa ating Ebanghelyo, sinong nakasaksi na si Jesus ay muling nabuhay? Isang babae, si Maria Magdalena. Pero hindi lang siya, marami pang ibang babae. Kasi ang gagawin nila, kinabukasan, madaling araw, lilinisan nila yung katawan ni Jesus. Nilagay na sa libingan, isang kuweba, tinakpan ng bato, nandoon si Jesus, pinalot sa parang tela, kayong lino, at nilagay sa libingan. Ngayon, kinabukasan madaling araw, may mga babae magpapahid ng langis sa katawan ni Kristo para siya ay linisin ng kanyang bangkay. Kaya may mga babae doon at nakita nila wala na ang katawan ng Panginoon. Kaya tumakbo si Maria, pumunta sa mga alagad at nag-report. Kaya ito rin mga alagad, tumakbo rin. Nagunahan pa sila. Papunta doon sa pinaglibingan kay Jesus at nakita rin nilang nakabukas at wala na ang batong pangtakip at wala na ang bangkay ni Jesus. So ito po yung mga patunay na si Jesus ay muling nabuhay. Hindi siya ninakaw kasi sabi ni Maria, hindi namin alam kung saan siya dinala. Pero ang patunay doon na hindi siya ninakaw dahil yung pinulupot na tela, kayong lino sa kanyang katawan ay naroon sa ibabaw, hindi kasama. Dahil kung nanakawin siya, bibit-bitin siya, buo, walang matitira doon. Pero pati yung panyo na pinapulupot sa ulo, naroon. Ibig sabihin, pagtayo ni Kristo, buhay na siya, tinanggal niya yun. So ano bang pagpapatunay na si Kristo ay muling nabuhay? Yung mga tao nung panahon niya, si Poncio Pilato, di ba? Nandoon yan nakasulat sa kasaysayan kung kailan nabuhay si Poncio Pilato, ang gobernador. Siya po yung gobernador noon sa Israel. Nung panahon na si Jesus ay pinako sa krus. So, yung mga historian, sulat ng kasaysayan, ay kanilang napag-alaman na totoo nga na nabuhay si Jesus. Nung panahon na yun, dahil naroon si Poncio Pilato. So, sila ay naging saksi, si Maria Magdalena at ang mga alagad. So, ang challenge sa atin ngayon, tayo rin maging witness, saksi, na si Jesus ay muling nabuhay sa pamamagitan ng ating pananalig kay Jesus. Sabi nga dito sa Ebanghelyo, nung nakita ni Pedro, siya ay naniwala. Nakita niya at siya ay naniwala. He saw and he believed. So, ang first invitation na tayo maniwala. Ang second invitation na tayo ay magmahal o mahalin si Jesus. Yan ang katangian ni Maria Magdalena. Ang kanyang pagmamahal kay Jesus na kanyang Panginoon. So, maging witness tayo at ipahayag natin ang pagkikas ng muling pagkabuhay. Magsitayo tayo, ipahayag o tayo ay magpapahayag ng ating panunumpa sa ating pagbibinyag.
Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y naribig kasama niya noong tayo'y ginagano upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng pag-aanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagpipinyag. Taligdan natin ang kasamaan at kasalanan, harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala sa Diyos, upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, at kasalanan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, ay tinatakwil namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan ng kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, ay tinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay tinatakwil ba ninyo? Opo, ay tinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya, kung kayo'y makapangangako magsisikap, mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan. Pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo ay makapangangako magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulan sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan, at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungan ito sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinako sa krus na matay ni Bibig, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos, Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihan Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo ay muling isilang sa tubig at Espiritu Santo, tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Ibinabangon mo kami, Ama, sa panibagong buhay, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, tulutan mo kami ng iyong grasyang naglululot ng ganap at kaganapan. Panginoon, ang muling pagkabuhay, tingin mo kami. Ipahayag gawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan,
at takot sa mundo ng may tapang at sigasig. Manalangin tayo. Talindanawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod sa bayan ng may takot sa Diyos, tunay na malasakit sa mga mamamayan at buong katapatan. Manalangin tayo. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likas yaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salin lahi. Manalangin tayo. Ikapoy nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo, Ama naming Diyos. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayon natin ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon ito pagkahaan sa iyong mga kamay, sa kapulinan niyang karangal at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama namin lumikha, masaya namin ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay ngayong aming ginaganap ang pag-ahaing ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pagkikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang pag-ahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat, ang iyong anak na minamahal, ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako
sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupi. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit, kaya ay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay. Sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po na. Ama naming banal, ikaw ang buwalan ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtisang sa loob ng maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinag-hati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, ay iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay bakuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa. Sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at paghinapati kami lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararaman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagumpili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin inyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan at sa likutan mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang kasalita mo lamang ay gagaling na ako. Ako yung kulang ngayon. Ay, nga.
Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naglikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Tahimik pong bagitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong kaunlakan. Sa hiling namin kami laging dalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, panalangin ko. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahaling, hapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa iyo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.